皆さんこんにちは、あいです。なんか久しぶりに YouTube の動画撮ってるので、カメラの前で話すのってちょっと恥ずかしいって感じかな。Hi, welcome to our N3 series kung saan tuturuan ko po kayo ng N3 grammar points using the Shinkansen Bunpo textbook. So wag na po nating patagalin, ano? Let's go sa ating lesson 1. By the way, minasan, if you have the Shinkansen Bunpo textbook, maybe it's a PDF or a physical copy of the book, makikita nyo dyan na every lesson number, it consists of a lot of grammar points. If I'm not mistaken, sa lesson 1, meron pong 4 na grammar points sa loob nun. And, para sa akin na, it's not efficient, personally, na aralin yung buong 4 grammar points na yun in just one sitting. So, what I'm gonna do is to divide all of those grammar points per video. So, ibig sabihin po, kada video, isang grammar point lang pong ituturo natin. So, don't worry, because everything na nasa Shinkansen Bunpo, I'm gonna be teaching all of that. Hai, dewa sasuku hajimemashou. Let's start with the Shinkansen Bunpo N3 lesson 1. Okay, ikka. Ikka means lesson 1. At gaya ng sabi ko, we're gonna be dividing it into grammar points. So for today, ang pinakaunang lesson that we're going to be learning is the grammar point nani nani uchi ni. Nani-nani uchi ni, minasan. So, ano po ba si uchi ni? Before we go sa kanyang meaning, usage, minasan, let's first learn ang kanyang, ang kanyang rule or patterns. So, syempre, every grammar point, diba? May mga rules po tayo na sinusunod. Depende sa kung anong type of word gagamitin natin sa kasama. So, we have to, learn this. Talagang shikkari, no? Shikkari benkyou shinaito ikenai desu ne. So, for the rules of uchi ni, pag gagamitin niyo po si uchi ni with a noun, meron po siyang addition na kailangan yung, idikit sa kanya. So, if you're going to use noun, make sure you're going to add no. So, noun no plus uchi ni. So, noun no uchi ni. So, bawal po na noun uchi ni diretso. It should always have the particle not there because it's the additional particle. So, for example, ang example natin dito, no, we have gakse. Gakse is a noun. Since we're going to be using it with uchi ni, let's add no. Gakse no uchi ni. How about for verbs? So, si verbs po, if you're going to be using it with uchi ni, make sure na siya po ay nasa plain or casual form. Pag sinabi po natin plain or casual form, ito yung hindi polite form. Okay, casual form nga po eh. So, ayan siya, minasan. Make sure lang ha na nasa plain form or casual form siya before you add uchi ni. Okay? So, halimbawa, the verb same masen. Okay, samemasen. Pwede siyang gamitin sa negative. Later, I will talk more about this. Samemasen is formal. So, hindi nyo po pwedeng sabihin samemasen uchi ni. Machigattemasu. Okay? Kailangan nyo siyang gawing casual. Ang casual ng masen form is nai form. So, samenai. So, since naka-casual or plain form na siya, pwede nyo siyang lagyan ng uchi ni. Samenai uchi ni. And walang additions for verbs. Okay? For e-adjectives naman, as you can see, wala rin po siyang addition. Pwede niya siyang lagyan agad ng uchi ni. Halimbawa, the e-adjective wakai, dagdag ka lang ng uchi ni. Wakai uchi ni. Wakai uchi ni. And for na-adjectives, if you're going to be using it with uchi ni, make sure hindi mawawala si na. Okay? Halimbawa, the na-adjective hima. Hima na uchi ni. Since ayan yung addition. Bawal yung hima uchi ni. Should always have na hima na uchi ni. So since we're done with the rules and patterns, let's go sa meaning and usage ng grammar point na ito. Sensei, para saan po ba talaga ito? Dewa minasan, tsukai kata o benkyou shimashou.
Okay, so madali lang ito. Don't worry, no? Ang meaning or usage ni uchi ni, minasan, it means while. Sa Tagalog, para mas madali, okay? Habang. Habang. Paano nyo gamitin si habang sa Tagalog? That is how you are going to use uchi ni. However, minasan, dito sa second bullet natin, no? Has the nuance of now is the chance, no? Now is the chance. We can't miss this. So, yun po ang ating nuance. So, ibig sabihin nun, if you want to emphasize na, ito lang yung chance. Pagka nawala pa tong chance na to, hindi na natin magagawa yung dapat natin gawin. Kaya habang kaya pa natin gawin, gawin na natin siya. So, during those times, the grammar point uchi ni is what you will use. Minasan, you will hear this grammar point a lot on daily conversation. So, make sure, shikkari benkyou shite kudasai. So, for us to be able to understand this grammar point deeply, let's study it using sentence or reibun, yes. First example, minasan. We have this sentence, yasumi no hi no uchi ni, okay? Yasumi no hi means day off, diba? Of course, alam nyo na yan, entry level na to. Yasumi no hi means day off, which is a noun, diba? Noun siya. So, if you're going to be using it with uchi ni, ayon dun sa rule or pattern na inaral natin, kailangan natin siyang lagyan ng no in between because that's the additional particle. Yasumi no hi no uchi ni, habang day off ko pa, passporto no tetsuzuki. So, andito naman yung vocabs dyan, minasan. No? Tetsuzuki means procedure or process. No? Pagpaprocess po ng mga bagay-bagay. Halimbawa, paprocess mo yung passport mo, paprocess mo yung pag-check-in sa hotel, paprocess mo yung pagbili ng ticket sa airport. Yung process na yun, that is called tetsuzuki. Okay? Tetsuzuki po yun. So, when we say passporto no tetsuzuki, ibig sabihin po, pagpaprocess ng passport. Halimbawa, nag-apply ka ng passport. So, passporto no tetsuzuki o sumaseta. So, ano ba yung sumaseta? It comes from the verb sumaseru, which means to finish something. Tapusin ang isang bagay. So, when you say passporto no tetsuzuki o sumaseta, ibig sabihin po, tinapos ko na yung pagpaprocess ng passport ko. So, syempre, a lot of us work, diba, sa weekdays. At pagka meron po tayong mga yoji na mga kailangang i-process or gawin, wala tayong ibang choice kung hindi i-process or gawin yung mga bagay na yun during our day off. Kasi yun lang po yung chance natin. Kasi pag may pasok na tayo, hindi na po natin mapaprocess yan. Diba? So, we want to emphasize na habang off ko pa, yun lang yung chance ko eh. Kasi may work ako eh. Habang day off ko pa, yun lang yung chance ko. Tinapos ko na yung pagpaprocess ng passport ko. Yasumi no hi no uchi ni passporto no tetsuzuki o sumaseta. Yasumi no hi no uchi ni passporto no tetsuzuki o sumaseta. Pinocess ko na yung passport ko habang day off ko pa. Okay? Another example. Okay, so before we go to this example, meron po tayong note dito. Pag ginagamit niyo po itong grammar point na uchi ni with verbs, ito na yung sinasabi ko kanina, kadalasan po itong uchi ni na ito ay ginagamit with the negative form. Pag sinabi nating negative form, ito po yung nai form. Tabenai, hashiranai, kakanai. Lahat yun ang nagtatapos sa nai. Those are negative forms. So, yun po yung mga verbs na kadalasan ginagamit with uchi ni. Okay? So, halimbawa, tawag nito, ikaw yung pinagtitake note sa meeting. Sabi, mag-take note ka ng minutes of the meeting. Ikaw po makakalimutin ka. So, in-advisean kita. Sabi ko, dapat i-take note mo na habang hindi mo pa nakakalimutan. Okay? Habang hindi mo pa nakakalimutan, yun lang yung chance eh. Yun na yung chance mo para ma-take note mo yung mga bagay-bagay. Pagka nakalimutan mo na yan, wala na. Hindi ka na makakapag-take note. That's the only chance. We cannot miss that. So, we're going to use uchi ni here. So,
habang di mo pa nakakalimutan. So, to forget, we have wasureru. We're going to be using the negative form because I have told you here. Ang negative form, ang nai form po, ang kadalasang ginagamit with uchi ni. So, wasureru becomes wasurenai. And then, let's just add uchi ni. Again, for verbs, walang additional particle dito. Wasurenai uchi ni. So, ibig sabihin, habang hindi ko pa nakakalimutan or habang hindi mo pa nakakalimutan, dapat i-take note mo na. So, to take note, we have the verb memosuru. Okay? So, when giving advice, we use the taho ga ii pattern, right? We have, for sure, you all have studied that already since you're studying N3 already. Nasa N4, N5 yata to. Si taho ga ii. So, dapat i-take note mo na habang di mo pa nakakalimutan. Wasurenai uchi ni memo shita hou ga ii yo. Wasurenai uchi ni memo shita hou ga ii yo. Okay, another example, but this time with verbs pa din. Verb yung kanina, diba? Sabi ko sa inyo kanina, ginagamit po, ang kadalasang ginagamit na verbs with uchi ni is yung mga nasa negative form or naka-nai form, no? Pero, meron pa rin pong iba. Hindi lang naman po sila. Kadalasan lang yun yung ginagamit. But there are also other verbs that we can use with uchi ni. So, dito, additional information. Para po sa mga, kung gagamit man po kayo ng verbs na hindi naka-negative form at gusto nyo siyang gamitin with uchi ni, ang kadalasang ginagamit lang po doon is yung verb na aru, iru, or hindi naman po kaya verb na nasa te, iru form or the progressive form. So, I'm gonna be giving you an example later for that. Dun muna tayo kay, kay iru. Okay? Sabi natin, ikaw po ay kankokyaku sa Nihon. Sinabi natin kankokyaku, tourist ka doon. So, syempre, bilang tourist, hindi ka naman pwedeng forever magstay sa Japan. Turista nga eh, di ba? Kaya nga tayo may visa, di ba? Ayun, may specific kikan, may specific period lang tayo na pwedeng magstay sa Japan. So, yun lang yung chance natin. Habang nandun pa ako sa Japan, ito na yung chance ko. Gusto kong i-try akyatin ang Mount Fuji. Yun lang yung chance ko eh. Pag wala na ako sa Japan, of course, hindi na ako makakapag-akyat sa Mount Fuji. Wala namang Mount Fuji dito sa Pilipinas. Yun lang yung chance ko habang nasa Japan ako. So, nasa Japan, we say, Nihon ni imasu, right? But, the rule is, if you're going to use uchi ni with a verb, kailangan naka-plain form. So, ang plain form ni imasu is iru. Nihon ni iru. And then, dagdag ka lang ng uchi ni. Nihon ni iru uchi ni. Habang nasa Japan pa ako, yun lang yung chance, I cannot miss this. Gusto ko subukang akyatin yung Mount Fuji. So, Fujisan ni nobotte mitai. Nihon ni iru uchi ni Fujisan ni nobotte mitai. Nihon ni iru uchi ni Fujisan ni nobotte mitai. Okay? Okay, so gaya ng sinabi ko kanina, you can also use, before we go here, punta muna tayo dito. So, tapos na tayo sa verbs na gumagamit ng iru, no? Pwede nyo rin pong gamitin si uchi ni with aru naman po, no? So, halimbawa, mag-review tayo habang may oras pa. So, habang may oras ka pa, mag-review tayo. Kasi yun na yung chance natin eh. Kasi pag naubos na yung oras, hindi na tayo makakapag-review. That's the only chance. We cannot miss this. So, we're going to use uchi ni here. So, habang may oras pa. So, may oras, we say, jikan ga arimasu. Gawin ninyong plain form. That's the rule if you're going to use uchi ni. So, jikan ga aru. And then, let's just add uchi ni. Jikan ga aru uchi ni. Habang may oras pa ako, or habang may oras pa tayo, let's review. To review, we have the verb fukushu suru. So, let's review. Fukushu shiyou. Jikan ga aru uchi ni fukushu shiyou. Okay? So, uchi ni can also be used with aru. And, gaya ng binanggit ko rin kanina, you can also use uchi ni with verbs na naka-progressive form or yung naka-te, iru pattern. Okay? Halimbawa, laro tayo habang natutulog pa si mama. Sabihin natin yung mama mo nagagalit pag naglalaro ka. Puro ka na lang laro. Mag-aral ka doon, huwag ka maglaro. Nagagalit yung mama mo. So, habang tulog pa siya, yun na yung chance.
sabi mo sa kapatid mo, laro tayo habang natutulog pa si mama. Tulog pa siya eh. Yun lang yung chance natin para makapaglaro tayo kasi hindi niya tayo mapapagalitan. So habang tulog pa siya, maglaro na tayo. This is the chance. So we're emphasizing that once we're gonna use uchi ni. So, tulog si mama, you say, Oka-san ga nete imasu. Natutulog eh. At the moment, tulog siya. So, progressive form. Oka-san ga nete imasu. Again, the rule, kailangan nyo siyang gawing casual form if you're going to use uchi ni. So, nete imasu, magiging nete iru. Okay? Oka-san ga nete iru uchi ni. Oka-san ga nete iru uchi ni. Habang tulog pa si mama, ito na yung chance. Maglaro tayo. Game shiyo. Oka-san ga nete iru uchi ni game shiyo. Okay? So, that is how you use uchi ni with verbs. Just to summarize ha, uchi ni ay kadalasan ginagamit with verbs na naka-negative form po, but you can also use it with verbs na naka-affirmative or positive form. Pero kadalasan lang siyang ginagamit with verbs aru, iru, or di naman po kaya any verbs na naka-progressive form, na naka-te, iru pattern. Gaya nitong verbs na nemas, progressive form, magiging nete, imas, casual, nete, iru. So, Oka-san ga nete iru uchi ni game shiyo. Paano naman po, sensei, pagka, i-adjective po? Okay. Halimbawa, di ba po ang mga presyo ng bilihin ay paminsan nagmumura, paminsan nagmamahal. Halimbawa, presyo ng manok. Nung nakaraan, sabihin natin mahal siya. Pero ngayon, nung tinignan mo sa grocery, uy, mura pa. O habang mura pa, bumili na tayo ng marami. No? Habang mura pa. Kasi pagka nagmahal yan ulit, hindi na tayo makakabili ng marami. Wala, hindi magkakasya yung pera natin. So, habang mura pa, this is the chance. Bili na tayo marami. So, mura, we have the i-adjective yasui. No? Yasui. I-adjective. Dagdag ka lang agad ng uchi ni. Yasui uchi ni. Habang mura pa, let's buy a lot. Takusang katte oko. Yasui uchi ni takusang katte oko. Okay? Paano naman po pag na-adjective? Basta alam nyo kung paano sumunod sa rules or patterns ng isang grammar point, you will have no problem constructing Japanese sentences. Halimbawa, ito. Gusto kong mag-travel around the world habang malakas pa ako. So, malakas, energetic, we have the na-adjective genki na. And doon sa rule natin, if you're going to use uchi ni with the na-adjective, kailangan palaging may na. So, genki na uchi ni. Habang malakas pa ako, this is the chance. Kasi pag matanda na ako, wala na akong energy, hindi na ako malakas, hindi na ako makakapag-travel around the world. So, this is the chance na habang healthy pa ako, habang malakas pa ako, gusto kong ikutin yung buong mundo. So, mag-travel around the world. So, genki na uchi ni, habang malakas pa ako, this is the chance I want to travel around the world. So, around the world, minasan, we have the verb we have the noun rather, sekai-ju, around the world, yeah. Sekai-ju o ryoko shitai. Genki na uchi ni, sekai-ju o ryoko shitai. Gusto kong mag-travel around the world habang malakas pa ako. Okay? Alright, so that is how you use uchi ni. So I hope you understood it. Para makita ko kung talagang naintindihan natin, meron tayo ditong isang, short, this is not a quiz, it's just a question or however you want to call it. But I want you to try to complete the sentence. Gusto kong pumunta para makita yung sakura habang in bloom pa. So habang in bloom pa ang sakura. Kasi diba ang sakura, short lang yung kikan niyan eh, na nagbo-bloom siya. 1 week lang nga yata yun. Wala pa nga yatang 1 week eh. After 1 week, wala na yan. Wala na agad yung sakura. So, wala ka ng chance na makita yon. Wala ka ng chance na makapag-picture-picture sa sakura. So, habang in bloom pa yung sakura, this is the chance. Gusto kong pumunta para makita yung sakura na yun. Okay? So, sige, minasan, I'm gonna be giving you 10 seconds or 5 seconds. Just pause the video if you still need more time. Okay? Okay, so the answer is Sakura ga saiteiru uchi ni mi ni ikitai. Sakura ga saiteiru uchi ni mi ni ikitai. So I want to go see the sakura
while it is still in bloom. So sakura, we say sakura, cherry blossoms. To bloom, minasan, we have the intransitive verb sakimasu, saku. So in bloom, kasi in bloom siya ngayon progressive form. Saite imasu, gawin ninyong casual. Saite iru. And then let's just add uchi ni to emphasize na yun lang yung chance na makita ko siya habang in bloom pa siya. So sakura ga saite iru uchi ni mini ikitai. Okay? はい、皆さん終わりです。お疲れ様です。次も頑張りましょうね。今日勉強したうちにっていう文法を使って例文を作ってみてください。では皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあね。